Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Lunes, February 9 at isang magandang araw po sa inyo. Dalangin ng aking puso nadatnan kayo ng pamamahayag na ito na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kung ako naman po at ang aking sambahayan ang inyong tatanungin sa biyaya at awa ng Panginoon, nasa maayos po kaming kalagayan. Sa araw na ito ay ipagpapatuloy natin ang ating series on the life of prayer at ang ating tatalakayin ngayon ay ang the power of intercessory prayer. Ito po yung selfless kind of prayer. Ang panalangin para sa iba. So hayaan niyo pong basahin ko ang mga talata na ating pagbubulayan at ito po ay matatagpuan sa 1 Timothy chapter 2, 1-4. I urge then, first of all, that petitions, prayer, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God, our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na ating pagbubulayan. Most of the time, aminin man natin o hindi, kapag tayo dumadalangin, ito'y nakasentro sa mga bagay na kailangan natin, sa mga bagay na gusto nating mangyari, sa mga personal nating mga daing. Kung meron man tayong idinadalangin maliban sa ating mga sarili, ay yung mga taong mahalaga sa atin, malapit sa atin, konektado sa atin, and within the circle of our friendship, families, loved ones, doon nakaikot. Pero dito sa mga talatang ating binasa, may pakiusap si Apostol Pablo kay Timoteo na kung nagnanais kang makapamuhay ng payapa at tahimik na buhay at may kabanalan sa harapan ng Diyos, matuto kang manalangin para sa iba. I urge, yun ang term na ginamit niya rito. Isang malalim na pakiusap at unahin mo sa iyong mga petisyon, sa iyong mga dalangin, sa iyong mga pagpapasalamat, sa iyong pakikipagniig sa Diyos, ang panalangin para sa iba at sa lahat ng tao. Panalangin mo ang hari, silang mga nasa otoridad. Ito ang panawagan ni Apostle Paul kay Timothy. Mga minamahal na mga kapatid, one of the greatest privileges of the Christian life is prayer. Because if you are truly a believer, pare-parehas lang tayong may access sa Diyos tungkol dyan. Walang palakasan. Hindi natin kailangan gumamit ng padrino para makalapit sa Diyos. Kaya tinatanggal natin yung idea na yung mga santo ay tinatawagan, dinadalangin na natin para mamagitan sa atin sa Diyos. Hindi po yun totoo. Pero tayo, individual, sa bawat isa, pwedeng mamagitan sa bawat isa. At ito yung tinatawag nating intercessory prayer. Pwede tayong magpanalanginan sapagkat iniutos naman to ng banal na kasulatan. Pwede mo kong ipanalangin, pwede kitang ipanalangin dahil ito ang utos ni Pablo kay Timoteo. Ipanalangin natin kahit hindi tayo ipinapanalangin. Let us pray not only to our friends but to our enemies because the commandment is also to love even those unlovable, even the enemy. Ipanalangin din daw natin. So, ito pong in prayer, rather, is a privilege given by God to all the believers. Pare-parehas tayong may access sa Diyos. Hindi kailangan nagsasalita para manalangin. Hanggat malinaw ang ating isipan, pwede tayong tumawag sa Diyos. Hindi kailangan buksan ng bibig para manalangin. Hindi kailangan pikit ang mata para manalangin. Our hearts can commune with God in prayer. It doesn't need to be in a secluded place.
It doesn't needed to be in a company of many people. You can pray all the time. Bagamat, yes, doon sa ating pinag-aralan noong nakaraan na how to develop a prayer life, ini-encourage na meron kang specific place kung saan makikipagniig sa Diyos, kung saan ka nag-journal at nagde-daily devotion. Pero mga kapatid, walang specific na lugar para makapanalangin. Hindi lang sa templo o sa simbahan ang lugar sa panalangin. Even at this very moment, while preaching this message to you, nananalangin ang aking puso na sana maunawaan ng mga tagapakinig ang mensaheng aking ipinapahayag. So I am also communicating with God and communing with God in prayer even when my eyes are open and while I am preaching to you this message. Privilege nating lahat yon mga kapatid. Kaya wag niyo pong isipin na merong mga malalakas magdasal. Merong mas malalapit sa Diyos na siyang may access lang tungkol sa panalangin. Hindi po yun totoo. Ang ating Ama na makapangyarihan sa lahat, pare-parehas tayong anak ng Diyos kung tayo nananampalataya sa kanyang bugtong na anak, hindi po siya nagtatangi. Ito po ay privilege nating mga Kristiyano. Yet, listen to this. Among all forms of prayers, di po ba marami tayong types of prayers na diniscuss na nung nakaraan? Yung different types of prayer. So meron pong isang klase ng prayer na often neglected. At ito po yung tinatawag na intercessory prayer. Ito po yung prayer as an act of selfless love. Coming before God not primarily for our own personal need, not on our own personal wants, but for others. Ito po yung panalangin intercessory. Ang panalangin ng pamamagitan para sa iba. Alam naman natin mga kapatid na most of the time, gaya ng introduction ko, some of our or most of our prayers are selfish. And one example of a selfish prayer ay matatagpuan natin sa Luke chapter 16 kung saan umakyat yung publikano at saka yung pariseo para manalangin. At ang panalangin makasarili ay nagsasabi sa Diyos ng lahat ng kanyang ginawa at umaasa na pupurihin siya ng Diyos dahil sa kanyang pag-aayuno, dahil sa kanyang paggawa ng mabuti, pagtulong sa mahirap, pagbibigay, at etc. etc. So yun po ay selfish prayer. Pero ngayon, ang ating pag-aaralan ay yung tinatawag na act of selfless love, which is an intercessory prayer. Allow me to read to you Ezekiel chapter 22 verse 30. Sabi diyan, "And I sought for a man among them who should build up the wall and stand in the breach before me and the land." Tingnan po natin sa Tagalog yan. Sa Tagalog, naghahanap ako ng taong makapagtatanggol ng lungsod at mamamagitan sa akin at sa mga tao para hindi ko gibain ang lungsod na ito. Pero wala akong nakita. So here, the message is God is looking for somebody who will stand in the gap. Somebody who will stand as a wall between Him and the people. Pero ang sabi ng Diyos, wala man lang ni isa. Ano bang ibig sabihin yan? Mga kapatid, that is an example of an intercession prayer or intercessory prayer. To intercede means to stand in the gap between a holy God and needy people. And anybody can do that. Ako, ikaw, tayo bilang mga Kristiyano can stand in the gap. We can pray for one another and we will bring the needs of the people to God. You will stand in the middle. You will mediate. You will intercede. At ito mga kapatid ay isang banal na gawain. We will look at what intercessory prayer is, why intercessory prayer matters,
and how it appears in the scripture, and why the church needs to recover it today. Ano ba ito? Puntahan muna natin ang meaning para lubusan nating maintindihan. Gaya ng lagi kong sinasabi, kapag nasa tinig ng pag-asa kayo, inaalam natin ang mga kahulugan ng bawat subject matter na ating tinatalakay. Unahin natin ang kahulugan. The meaning of intercessory prayer. Intercessory prayer is prayer offered on behalf of others. The word intercede means to come between, to plead for, to appeal on another's behalf. Prayer on behalf of somebody else. Anong biblical foundation nito? Sa 1 Timothy 2:1, ang sabi ng talata, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. Itong panawagan na ito ni Pablo kay Timoteo na binanggit ko na kanina ay isang panawagan para magdasal para sa iba. Binanggit diyan ang iba't ibang uri ng prayer, petitions, intercessions, thanksgiving, at dapat itong mga dalangin ito ay ginagawa hindi lang pampersonal kundi para sa iba. Sa James 5:16 ang sabi, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. So dito pinakikita ang context ng effective prayer. The context of an effective prayer ay hindi naman doon sa pagiging matuwid ng isang tao lagi, mga kapatid. Kung hindi ang context nito, dahil sabihin natin pag matuwid tayo, we can claim, we can pray, we can ask God because it is powerful according to the verse. But if you are going to look at the context of James 5:16 is praying for one another. If we are in a circle of agreement with one another and a desire to pray for each other, ano ang sabi? That is a righteous act. That is a good thing that you need to do. And if you do that, that is a powerful, effective kind of prayer. Yun ang context niyan. So here we can see that intercession is not giving advice to God. Na most of the time ay ginagawa ng marami. Halimbawa, ito po mukhang intercession ang dating pero nagbibigay ng payo sa Diyos. Halimbawa, Lord, alam mo naman kung gaano kita kamahal Alam mo naman naglilingkod ako sa iyo. Lord, baka nakakalimutan mo. Suklian mo naman yung ginagawa ko. No? Yung aking paglilingkod, gantihan mo. Lord, nag-tithes naman ako Di ba ang pangako mo, siksik liglig umaapaw, babalik sa akin? Maling context, maling tawag, maling motibo ng pagdadasal. We are not praying intercession or intercession prayer to give God advice dahil lahat naman alam niya. Hindi naman niya nakakalimutan ang ginagawa ng bawat isa. Hindi naman tayo nananalangin para bigyan ng payo ang Diyos na baka nakakalimot siya o siya ay nalilingid sa ginagawa ng bawat isa. That is not the point of doing intercessory prayer. Intercession is not also forcing God's hand. Lord, nananalangin ako sa iyo ngayon para kay ganito, para sa kapatid na ito. I claim healing for him. May karamdaman sa ganito, I declare healing for him. Who are we to do that? At iyon mga kapatid ay hindi intercession. Yun po'y pagyayabang. Pag mananalangin tayo para sa iba, hindi ka albularyo. Hindi ka fake healer. Napatong ka ng patong ng kamay, i-claim mo sa pangalan ng Panginoon. Hindi ganon. It is not intercession, kayabangan ng tawag doon. Kaya yung mga ginagawa ngayon ng marami na sinasabi lang, nag-i-intercede ako sa iyo, I claim healing for you. That is being haughty.
Kayabangan yun. Wala po tayong kakayahan. Kaya pag meron pong nagme-message sa akin, Pastor Ruel, kindly pray for my mother, kindly pray for my brother, my sisters, o sa mahal ko sa buhay. Kasi mas malakas ka kay Lord eh. Doon pa lang patay na. Doon pa lang mali na ang motibo. You come to me to intercede because you know na mas malakas ako sa Diyos. Hindi ganon. Intercessory prayer is not giving advice to God, not forcing God's hands. Hindi natin kayang gawin yon. At mga kapatid, ito pa ang huli, no? Intercession is not acting as mediator in our own merit. Hindi tayo namamagitan bilang, ano tawag doon? Alam niyo po ba yung mga pumupunta sa mga office of the government fixer? Ayun, sorry, naalala ko na. Hindi tayo nagiging fixer. Ano ba yung mga fixer? Yung pupunta ka sa isang opisina ng gobyerno, pwede ka naman dumiretso pero ayaw mo mahirapan. Ibibigay mo sa fixer, hayaan mo yung fixer ang siyang mag-fix. Kaya nga fixer eh. At yung fixer, babayaran mo, bibigyan mo ng lagay, maglalagay ka para mas madali ang proseso. Alam nyo, maraming mga tao ganyan eh. Nanghihingi ng prayer, dumadaan sa isang intercessor upang makipanalangin para ano? Para may manalangin para sa kanya. Hindi po ganon. Mga kapatid, intercession is not giving advice to God, forcing God's hands, and acting as a mediator in our own merit. Rather, intercession is appealing to God based on His promises, based on His character, and based on His grace. Amen? Now, ano ang theological insight? Naniniwala tayo God is sovereign. Lagi po yan turo ng tinig ng pag-asa at atin po yung pinaniniwalaan. Yet, God also ordained prayer as a means to accomplish His will. Intercession does not change God's nature, but God uses the prayers of His people to carry out His purpose. Marami pong pagpapatunay ng ganon sa Biblia. Mamaya magbibigay tayo ng example. Pero ngayon, dinedefine lang natin, binibigyan natin ng kahulugan kung ano ba ang intercessory prayer. Second points na dapat makita, ano bang kahalagahan ng intercessory prayer? What is the importance or what are the importance of intercessory prayer? One, it reflects the heart of Christ. Kapag ginagawa natin ito, ginagawa mo to, ginagawa ko, ginagawa natin, ipinakikita ng ating attitude while doing the intercessory prayer, the heart of the Lord Jesus Christ. Because Jesus is the ultimate intercessor. Alam ba natin yon? Romans 8:34. Who then is the one who condemns? No one, Christ Jesus, who died. More than that, He was raised to life, is at the right hand of God, and is also interceding for us. Hebrews 7:25. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. So mga kapatid, every time na ikaw at ako nag-i-intercede sa iba, nananalangin para sa kapakanan ng iba, we are participating in the ongoing ministry of Christ. Amen? Kaya pag nananalangin ako at ipinapanalangin ko kayo, ipinapanalangin nyo ako, we pray for one another, it reflects the heart of Christ. Kasi si Jesus ang ultimate intercessor. Bilang illustration mga kapatid, a child speaking up for a sibling before a parent, not because the siblings deserves it,
but because love compels it. Nakakita na ho ba kayo ng magkakapatid na puro masamang ugali? Pag ang magkakapatid masama ang ugali, ang paborito nilang laro, agawan ng lupa. Pag nagre-reunion daw yung magkakapatid na masama ang ugali, ang pinag-aagawan, yung mana. Pinag-uusapan, yung kanilang makukuha. Pero yung isang kapatid na ang layunin ay makinabang ay ang kanyang kapatid at hindi siya magpaparaya siya. Lalapit siya sa kanyang tatay at sasabihin niya, "Tay, yung mana ko, bigyan mo na lang dito sa kay ganito. Total naman, meron na ako eh. Siya naman ang bigyan mo." Di ba? Napakagandang attitude. Pero madalang yun. Most of the time, ang makikita natin, kahit na lupa sa paso, ilalaban ng patayan, maging kanya lang. Nakakita na po ba kayo ng mga pamilya talagang away-away dahil sa konting kapirasong kayamanan? Pero yun po yung kahulugan ng intercessory prayer. Ang prayer of intercession ay hindi ikaw ang makikinabang, hindi ikaw ang hihingi. Lalapit ka sa Diyos and you will come to God not because of your personal need but because of the need of others. Amen? Most of the time, pag pupunta tayo sa tatay natin, gusto natin sumahod eh. Penge. Tay, penge. Penge ako niyan, penge ako nito. Pero itong intercessory prayer, you will come to God not asking anything for yourself, but you will come to God for others. Para sa iyong kapatid. You will speak blessing, not for you, but for other people. At hindi dahil your sibling o yung kapatid mo deserves it, but because love for them compels it na gawin mo yun. So, what is the importance of intercessory prayer? Number one, it reflects the heart of Christ. Mga kapatid, gusto ko kayong tanungin, para kanino ba namatay si Jesus? Namatay ba si Jesus para sa matuwid? Namatay ba si Jesus, ibinigay ang kanyang buhay para sa mga mababait? Alam naman natin, hindi tayo karapat-dapat kung tayo ang dahilan kung ba't namatay si Jesus. We are not worthy. Sabi nga ni Paul, the apostle, sabi niya, he is the chief sinner. So Jesus died for sinners like you and me. That is selfless, intercessory. What he is thinking is others, not of himself. Kaya every time na nagpe-pray tayo, bukas mga kapatid, ang tatalakayin ko, one example of intercessory prayer ay ang the Lord's Prayer. Hindi ko nagagawin example ngayon kasi medyo mahaba. Bukas ko tatalakayin specifically the Lord's Prayer as a sample of intercessory prayer. That is the heart of Jesus, kaya iyon ang itinuro niyang pattern sa pagdarasal. Dapat ngayon yun I look at it na mahaba. Bukas na lang. So, number 2, anong importance pa ng intercessory prayer? Number 2, it is an expression of love for others. Intercession shifts prayer from self-centered to God-centered and others-focused. Kapatid, be honest, kailan ka huling nagdasal? Sabi nyo, lagi naman ako nagdadasal. Amen. So, babaguhin ko naman ang tanong. Ano laman ng iyong dasal? Nagpe-pray naman ako katulad ng tinuro ni Jesus na prayer. Merong pag-glorify sa kanyang pangalan, may praise, merong repentance, paghingi ng tawad, may thanksgiving, at meron din namang petition o asking for my needs. Amen. At least alam niyo yung pattern. Ang next question ko, hindi kung gaano kadalas ka manalangin, kailan ka nanalangin,
Ano laman ng iyong panalangin? Ito yung final question ko. Nananalangin ka naman ba para sa iba? So intercessory prayer shifts the prayer from being self-centered to God-centered and others-focused. Philippians 2:4 sabi, not looking to our own or to your own interest, but each of you to the interest of the others. Yan ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos na maging focus naman ang kanilang dasal. Magdasal naman kayo na hindi interest lang ninyo ang iniisip nyo, kundi ang interest ng iba. Kaya nga sa simbahan, a praying church is a loving church. Amen? Kaya mahalaga ito. It shows and reflects the heart of Christ. Number 2, it is an expression of love for others. And third, it invites God's mercy and intervention. James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Kung nagnanais tayo ng kagalingan, manalangin tayo para sa iba. Kung gusto mong gumaling, humingi ka ng panalangin para sa iba. Iyon ay intercession. May example sa Bible nun. Ezekiel 22:30, ang sabi nga dyan, I look for someone among them who will build the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have destroyed it, but I found no one. Alam niyo mga kapatid, God delights in responding to the faithful prayers of His people, not because of their righteousness, but because of His mercy. Amen? Now, allow me to give you some biblical example ng intercessory prayer. Yan. Biblical examples of intercessory prayers. Dito ko to tatapusin eh. At bukas itutuloy natin. Ano po? Unahin natin po si Moses. Moses is one example of intercessory prayer. Matatagpuan natin sa Exodus 32, 9-14. Medyo mahaba-habang basahin. Sabi niya, I have seen these people, the Lord said to Moses. Prayer to ni Moses. And they are a stiff-necked people. No? So, kinausap ng Diyos si Moses at ang sabi ng Diyos kay Moses, nakita ko ang mga tao, Moses, titigas ng leeg. No, sa verse 10, now, leave me alone so that my anger may burn against them and that I may destroy them. Then I will make you into a great nation. O kita nyo, sabi ng Diyos kay Moses, Moses, lumayo ka na sa akin. Itong mga taong to na ang titigas ng leeg, gugunawin ko na to, wawasakin ko na to. Ikaw, gagawin kitang malaking bansa. Verse 11, but Moses sought the favor of the Lord his God. Lord, he said, why should your anger burn against your people, whom you brought out of Egypt with great power and mighty hand? Why should the Egyptians say, it was with evil intent that he brought them out to kill them in the mountains and to wipe them up of the face of the earth? Pakiusap ni Moses, turn your fierce anger, relent and do not bring disaster on your people. Look at that prayer. Verse 13, remember your servants Abraham, Isaac, and Israel, to whom you swore by your own self, I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and I will give your descendants all this land I promised them, and it will be their inheritance forever. Then the Lord relented and did not bring on his people the disaster he had threatened. After Israel worshipped the golden calf,
Ang sabi ng Diyos kay Moses, papatayin ko na lahat yung mga taong yan. Mga kapatid, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano katindi ang galit ng Diyos kapag siya'y pinapalitan. You know, the issue of idolatry is not something that is, kumbaga, God will just allow to pass. Alam naman ninyo ang kwento ng golden calf, di ba, sa wilderness. Umakyat lang si Moses sa bundok para kausapin ng Diyos at ibigay ang kanyang mga utos. Pagbalik ni Moses, ang mga tao sumasayaw, nagpipista at nagpupuri sa isang Diyos-Diyosang baka na ginawa ng kanilang mga kamay galing sa mga ginto na galing ng Ehipto. Galit na galit ang Diyos at ang sabi ng Diyos kay Moses, papatayin ko na lahat yung mga yan. So, after Israel worshiped the golden calf, Moses pleaded with God. God was so angry. Ano sabi? Anong appeal ni Moses? Moses appealed to God's covenant. Sabi ni Moses sa Diyos, Lord, remember your servants Abraham, Isaac, Jacob or Israel. He appealed to the promise of God. He appealed to God's glory. Taya ang pangalan mo, Lord, sa bagay na ito. Iisipin ng mga Egyptians. Kaya mo inilabas ang mga Israelites para patayin sila dito sa disyerto. Hindi ganyan ang sabi mo, Lord. Ang sabi mo sa mga Egyptians, ilalabas mo sila para sambahin kanila. And last, Moses appealed to God's promises. Tandaan ninyo mga kapatid, kapag nag-i-intercede tayo, intercessory prayer must be grounded in God's word and God's character. Hindi puro emotion lang. Dito mga kapatid, napakahusay ni Moses kasi alam ni Moses, una, ang mga pangako ng Diyos. Ang mga covenant na ginawa ng Diyos sa kanya at sa kanyang bayan at yung kaluwalhatian ng Diyos. So, ito yung one example in the Bible. Hindi binago ng Diyos, take note, hindi binago ng Diyos ang kanyang kalooban dyan. Dito, ang pagsubok ay sa karakter ni Moses at sa mga tao. As I always said, ang mga testings at trials ng buhay, hindi naman ibinibigay ng Diyos para alamin ng Diyos kung tayo magtatagumpay o kakayanin natin ang pagsubok, alam na ng Diyos yon beforehand. So why did God allow testing and trials? Para ipaalam sa atin, ipaunawa sa atin ng Diyos na ito lang ang ating kakayahan at ito ang dahilan para maunawaan natin ang ating mga sarili. Because most of the time, hindi naman natin alam ang ating capacity, hindi natin kilala ang ating mga sarili at hindi natin alam gaano kalakas ang ating pananampalataya. So the testings, the trials are God's way of revealing us to us. Not revealing us to Him. Because God knows everything. Kaya pag meron kang pagsubok, huwag mo sabihin na sinusubok lang ako ng Diyos, inaalam ng Diyos kung kaya kong magtagumpay. Mali. Alam ng Diyos kung ano magiging resulta ng kanyang testing. So bakit niya binibigay ito? Hindi para sa kanya, kundi para sa atin, para sa iyo. Para malaman mo kung hanggang saan ang sukat ng iyong kakayahan. Kaya amen sa trials, amen sa pagsubok, kasi inire-reveal ng pagsubok kung sino talaga tayo. Ganon din dito. Sa pagkakataong ito, it was a test for Moses kung hanggang saan niya kayang tiisin ang mga taong ito sa katigasan ng kanilang mga ulo kasi ang bagay na ito'y simula pa lamang ng kanilang paglalakbay
sa 40 taong pamamayagpag sa wilderness. At dito mga kapatid, ang prayer ni Moses, Lord, wag mo silang patayin. Wag mo silang ubusin. Alam niyo po mga kapatid, nabago ba ang kalooban ng Diyos dyan? Hindi. Hindi nabago. Lahat ng lumabas na yan sa Egypt, 2 lang ang natira dyan. Lahat talaga yan nagkamatay. Bilang parusa ng Diyos, sige maglakad kayo. 40 taon kayong magpapaikot-ikot dyan. 2 lang ang makakarating sa lupang pangako. At ikaw, Moses, na nag-intercede sa mga taong yan, hindi ka rin makakarating sa lupang pangako. Nakuha niyo po? So, another example is Abraham. Abraham interceding for Sodom. You know the story of Sodom and Gomorrah. Maliliit pala yung ating slide. So, ano sabi diyan? The men turned away and went toward Sodom, but Abraham remained standing before the Lord. Then Abraham approached him and said, Will you sweep away the righteous with the wicked? What if they are 50 righteous people in the city? Will you really sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteous people in it? Far be it from you to do such a thing, to kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike. Far be it from you. Will not the judge of all the earth do right? The Lord said, If I find 50 righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake. So makikita po natin yan. Pababa ng pababa yan eh. Yung 50, naging 45. Yung 45, ano pa? Bumaba pa. Naging 20. Pero kalaunan, wala naman nakitang matuwid doon eh. Sabi ni Abraham, bakit mo naman gugunawin, Lord? Baka may 50. O sige, pag may nakita 50, hindi ko gugunawin. Eh wala. Lord, baka may 45. O sige, pag nakakita ka ng 45, hindi ko gugunawin. Eh wala. O sige, 40. I will not do it. Then he said, May the Lord not be angry, but let me speak. What if only 30 can be found? And he answered, Sige, I will not do it if you find 30 in there. Abraham said, Now that I have been so bold as to speak to the Lord, what if only 20 can be found? Sabi ng Diyos, okay, sige, for the sake of 20, I will not destroy it. Then he said, May the Lord not be angry, but let me speak just once more. What if only 10? He answered, For the sake of 10, I will not destroy it. Sa huling talata, when the Lord had finished speaking with Abraham, he left, and Abraham returned home. So dito makikita natin, Abraham humbly pleaded for the city. He pleaded for the city. He asked God not to destroy Sodom and Gomorrah. May nabago ba mga kapatid sa isipan ng Diyos? Wala. Hindi nabago ang isipan ng Diyos. Tanong, sino nabago dito? Ang nabago rito yung nananalangin. Kaya just like any other prayer, lagay mo sa isipan mo, yes, we can communicate to God. We can ask God for any favor. But at the end of the day, ang binabago ng ating mga dasal, dapat ay tayo, hindi ang Diyos. Dahil alam na ng Diyos ang lahat. Matuto tayo na magpasakop sa kanyang kalooban. At the end of the day, suko si Abraham. Yung akala kong tama, hindi pala. Talaga palang Lord, hindi ka nagkakamali. Dahil ang akala ni Abraham, may matuwid sa Sodom. Eh sinabi na ng Diyos, walang matuwid sa Sodom.
Kaya kung iniligtas man ng Diyos si Lot at ang kanyang sambahayan, katulad ng panahon ni Noe, ang tawag doon ay biyaya. Lot, his children, and even himself deserve the punishment of being destroyed and killed by hailstorm and fire. But because of God's mercy, compassion, He chooses to save Lot and his children. Just like Noah's family, just like you and me. Ang tawag doon, biyaya. Now, ganyan naman pala, di naman pala kayang baguhin ang kalooban ng Diyos, ba't pa tayo mag-i-intercede para sa iba? Ba't pa tayo mananalangin para sa iba? Mga minamahal na mga kapatid, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. And the more we come to God in the spirit of prayer and communicating with Him the intercession prayer for one another, it helps us to grow even more in our faith and trust in Him. Tayo ang binabago nito. Amen? At matuto tayong manalangin hindi ng puro selfish prayer, kundi ng selfless prayer of intercession. Intercession involves humility. Amen? Another example is Samuel interceding for Israel. 1 Samuel 12:23. As for me, far be it from me that I should sin against the Lord by failing to pray for you. And I will teach you the way that is good and right. Sa Tagalog, tungkol naman sa akin, hindi ako titigil ng pananalangin sa Panginoon para sa inyo. Dahil kung magkaganon, magkakasala ako sa Panginoon. Tuturuan ko rin kayong mamuhay ng tama at matuwid. Dito ang ganda ng panalangin, ng pananaw ni Samuel. Ang sabi ni Samuel, ang hindi ko pagdadasal ay pagkakasala sa Diyos. Ang hindi ko pananalangin para sa inyo. If I will not intercede with you, if I will not pray for you, I am sinning against God. Yan ang lesson. Failing to intercede can be a form of spiritual neglect. Kaya mga kapatid, bilang mga manggagawa, yung mga pastor, po, ang gagaling natin sa Bible study, ang gagaling natin sa mga pagtuturo ng mensahe, sa pagsesermon, ang galing natin sa mga visitations, ang galing natin mag-alaga ng mga members. Pero may isang ministry na napakahalaga higit sa mga ginagawa na natin ngayon. At ito ay ang ministry ng intercessions. If we fail to pray for one another, just like as Samuel says, I will be sinning against God. Amen? So failing to intercede can be a form of spiritual neglect. Pangapat, the early church praying for Peter. Alam naman natin ang kwento niyan, Acts 12. So Peter was kept in prison. Ano ginagawa ng church? The church was earnestly praying, intercession yan, to God for him. Earnest prayer was made for him to God by the church. Ano nangyari dyan? Nagulat na lang sila, biglang dumating si Peter. God answered miraculously. Amen? So ano lesson? Corporate intercessory prayer is powerful and it is necessary. Now, yan ang example sa Bible. Ang tanong, why Christians today must practice intercessory prayer? 1. Because the world is broken. Ang mundo natin, katulad ng Sodom, ay nalalapit sa pagkagunaw ng Diyos.
Ano ba ang problema ng Sodom? Family are destroyed. Imagine ninyo, si Lot, yung kanyang mga anak, ano po, ay ibibigay niya kapalit ng kanyang mga bisitang anghel. Naalala niyo ba, dinalo ng mga anghel yung pamilya ni Lot eh. Gustong sipingan ng mga taong bayan dahil yung mga anghel na dumating, magaganda lalaki. Sabi ni Lot, wag na lang yung mga bisita ko, yung mga anak ko na lang ang inyong halayin. Look how broken the lives of Lot and the family that he has. Yung kanyang asawa, sabi na nga, umalis sila doon. Sa halip na sumunod sa kanya, lumingon. Ang sabi, wala nang lingunan, di po ba? That is the situation in Sodom. And just like the world today, ngayon, ang sambahayan, ganyan na din eh. Walang pakialaman, walang malasakitan, hindi nag-uusap, wasak. Families are hurting. Ano pa? Leaders, noong mga time na yun, walang wisdom. Imagine niyo, grabe na kaguluhan sa Sodom, ang immorality napakatindi. Leaders need wisdom. Ganon din ngayon. Ngayon, ang mga leaders ng churches, leaders ng mundo, politically, walang inintindi kundi ang pakinabang, kundi pera, kung saan yayaman, paano aasenso, paano makakaisa. Nakakalungkot ang ating bansa sa Pilipinas, wala nang balita kundi pagnanakaw ng mga congressmen. Sa akin nakakita, mambabatas, ang tawag ay congressman. Ang gobyerno ay korupsyon, hindi lang sa presidente, vice president, lahat eh. At ang sabi nga ni Cayetano, huwag tayong magturuan, lahat naman tayo guilty, pati si Cayetano, na kinikilala nating taong simbahan, si Eddie Villanueva na obispo, founder ng JIL, congressman din. Yung anak na si Joel Villanueva, may kaso ngayon ng pagnanakaw din. Anong dahilan para hindi gunawin ng Diyos ang mundo ngayon? Huwag na lang Pilipinas. Because even here in Canada, talamak din yan. Corruption is everywhere. And leaders need wisdom. We need to intercede to one another. Kaya nga sabi ni Paul kanina kay Timothy, pray for the kings. Because leaders need wisdom. Pangatlo, churches face opposition. Tanong, sa Sodom wala nang binanggit na simbahan eh. Sa Sodom wala nang binanggit na sanctuary of the Jew. Wala. Religion, holiness, morality is non-existing in Sodom. Kaya ang ginawa nga ng Diyos, sige, gugunawin na yung mundong iyon. Why Christian today must practice intercessory prayer? Because the world, like Sodom, is broken. And not only that, souls are perishing. 1 Timothy 2:1-4 calls believers to pray for all people, including leaders. Amen? Second, why Christians today must practice intercessory prayer? Because we are a royal priesthood. 1 Peter 2:9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. In the Old Testament, priests stood between God and the people. Today, every believer are sharing this calling. Hindi bilang mediator of salvation,
We cannot mediate para maging ligtas ang tao. May isa lang mediator for salvation at iyon ay si Jesus. But we can intercede in prayer. We can stand in the gap for people and God. Amen? Third, because prayer shapes our hearts. That is why we need intercessory prayer. Intercession cultivates compassion. Amen? Hindi mo naman ipapanalangin yung iba kung wala kang habag. Tama? At kapag ginagawa natin na manalangin para sa iba, it destroys pride. At pangatlo, it builds unity in the church. Tandaan mga kapatid, you cannot consistently pray for someone and continue to hate or ignore that someone. Can we say amen? At panghuli, why do we need to pray the intercessory prayer? Because God works through it. God uses intercessory prayer to strengthen the church, to protect believers, to advance the gospel, and lastly, for the glory of His name. Mga kapatid, sana ang panalangin is not the last resort. Dapat ang panalangin is the first response of faith. Amen? Bilang conclusion, intercessory prayer is not optional for the believer. It is part of our calling. Christ intercedes for us daily, and we are called to reflect His heart by standing in the gap for other people. The question is not, does prayer work? But the question is, will we be faithful to pray? Amen? Now for some reflection questions. 1. Who has God placed in my life that needs my intercessory prayers? Sinong nilagay ng Diyos sa buhay ko na nangangailangan ng aking panalangin? Do my prayers focus more on my needs than the needs of others? Ang panalangin ko ba ay nakatuon lamang sa aking personal na pangangailangan at hindi sa iba? How does knowing that Christ intercedes for me help my prayer life? Paano ang pagkaunawa na si Jesus ay ipinapanalangin ako para hubugin ang aking prayer life? Pang-apat, what changes would happen in our church if we became a praying, interceding people? Anong magandang pagbabago ang mangyayari sa iglesia kung tayo'y magiging mapadalinginin at mananalangin sa bawat isa? Panghuli, am I willing to stand in the gap even when it costs time and comfort? Handa ba akong tumayo para maging intercessor sa iba kahit na alam ko na ito ay paglalaan ng panahon at pagbibigay ng oras at kawalan ng comfort para sa akin? Sagutin po natin ang mga tanong na yan at nawa, dalahin tayo sa desire na patuloy na maging mapadalangin. Manalangin po tayo. Our Father, our sovereign God, we come before you acknowledging our weakness and our dependence on your grace. Thank you for Jesus, our great high priest, who lives to intercede for us. Lord, teach us to love as He loves and to pray as He prays. Give us a heart that burdened for other people. Tulungan mo kaming tumayo sa pagitan. Make us faithful intercessors who stand in the gap, trusting not in our prayers, but in your mercy and in your power. May our prayers bring glory to your name and advance the kingdom on earth. We ask all of this in Jesus' mighty name. Amen and amen. Magandang araw po. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless.